Dati ang patakaran ko, gusto ko yung lalaki 10 years older sa akin kasi iniisip ko, ay mature na mag-isip yan at saka mas magko-commit na yan kasi mas older siya sa akin. Mali! Parang late 50s na siya, late 40s, tas yung jowa niya, mas bata sa kanya. Ano, seryoso ka na ba sa kanya? Ay, hindi. Naghahanap pa rin ako nung gusto kong babae talaga. Kahit 10 years older sa'yo, pero hindi ikaw yung babaeng hinahanap niya, hindi yun magko-commit sa'yo. Ayun ang unfortunate truth dyan. Wala sa edad. Kahit kaedad mo yung lalaki, minsan nga mas bata pa sa'yo. Kung ikaw yung hinahanap ng lalaki, ikaw na talaga yung dream girl at sidawan niya, magsisettle yung lalaking yan sa'yo. Magko-commit siya sa'yo at ikaw na yun. Wala sa edad. Ano sinasabi nitong wala sa edad? O sige nga, 18 years old, gusto niya mag-settle sa'yo. Papayag ka ba? Ikaw, babae ka, di ba? Since sinasabi mo, pag gusto ka niyan, pag mahal ka niyan, pag ikaw ang pinili niyan, magsisettle yan sa'yo. Sige, 18 years old, sinabi niya sa'yo, gusto ko mag-settle sa'yo. Papayag ka bilang babae? I don't think so. So nakikita nyo na mga ropa kung saan nanggagaling ang mga babae. Nanggagaling sila sa emosyon nila. Nakakala nila, pag mahal sila na isang lalaki at pag pinili sila, yun na yun. Hindi! Paano nga kung 18 years old, wala pang trabaho, pero gusto niya na mag-settle sa'yo at ikaw ang gusto niya. Kaya nga yung sinasabi niyang wala sa edad, kalokohan. Nasa edad. O ladies, 18 years old, gusto ka makasama at sure na siya sa'yo, mahal ka niya. Talagang paglilingkuran ka niya, ikaw ang pipiliin niya, wala na iba. Do you guys will settle with 18 years old or with 20 years old? Diba? Tsaka ba't ganun, no? Parang pag 40s ka, pag 50s ka, wala bang karapatan ng isang lalaki na pumili ng babae? Bakit lagi nyong inaalis yung karapatan naming mga lalaki na pumili ng babae? Hindi porkit nakipagrelasyon kami sa inyo, tutuluyan namin kayo. Kasi meron kaming pwedeng nakikita na ayaw namin sa inyo. Okay? Pero dahil sa haba ng panahon, binibigyan pa rin namin kayo ng chance. Kaya nga, most men don't initiate the breakup. Kayong mga babae ang madalas mag-initiate ng breakup kasi nga naboboard kayo or naiinis kayo dahil ayaw mag-propose ng boyfriend nyo or walang ginagawa yung boyfriend nyo or bakit ganun, parang wala siyang plano sa akin, pakasalan ako. 'Di ba? Eto ladies, makinig kayo ha. Kasi para sa aming mga lalaki, there's no fucking turning back most of the fucking time. Kung sino yung gusto naming makasama, yun na talaga. I mean to say, when it comes to relationship ha, when it comes to we will grow old together. Kaya mga ropa, ulitin ko na naman, tayo ang may hawak ng relasyon at hindi sila. Okay? Kung meron mang gusto ng relationship, babae. Maliwanag? Because majority of men want to have sex. Okay? Gusto natin ng sexual access sa kanila. Kaya nga yung iba, pilit ibibigay yung relationship kahit hindi naman deserve ng babae para lang makuha niya yung gusto niya. And that's very fucking survival instinct. Kasi may mga lalaki na talagang walang bembang or mahirap gumawa ng bembang. So anong gagawin nila? Kailangan nilang magpanggap na kunyari gusto nila yung babae para mabembang nila. Pero yung mga ganung mindset, wala yung kwenta mga ropa. Dahil isa lang ibig sabihin nun, isa kang payaso na nagpapanggap na magaling kang mag-magic ropa. Kaya uulitin ko sa inyo mga ropa, learn how to make yourself attractive. Hindi mangyayari yon kung hindi ka mag-a-approach ng mga babae. Ang isang lawyer, ang isang doktor, ang isang politician, hindi gagaling na magnakaw ang mga politicians kung isang beses lang nila ginawa. Okay? Magagaling sila at hindi sila mahuli or alam nilang lusutan yung kaso nila dahil nagawa na nila ng maraming beses ropa. So ang doktor hindi makikilala na magaling siya sa profession niya kung iilan lang or dalawa tatlo lang yung kanyang nagamot ropa. Okay? Ang lawyer hindi makikilala kung isa or dalawa lang yung nadepensahan niyang client niya. Okay? So, ibig sabihin, ang doktor, marami naging pasyente at naisalba niya yung buhay. Kaya siya nakilala. So, pag nakilala ka, of course, marami kang referral na makukuha, tama? So, sa lawyer, pag marami siyang natulungan at marami siyang na-acquit na case, of course, mas makikilala rin siya. Or marami siya napakulong, of course, mas makikilala din siya na magaling siyang lawyer. So, ang mangyayari, marami ring referral siyang makukuha at mas makikilala siya. Tama? So, hindi niya na kailangan pa maghanap ropa. At ang politician na magnanakaw, hindi gagaling yan sa pagnanakaw
kung isang beses or 2 beses na lang ginawa, Ropa. Okay? Saan ka nakakita sa Pilipinas na politician na mahirap? Walang mahirap na politician. Dahil yung mga yun, wala naman talagang ginagawa. Nagbibilang lang ng araw kung kailan sila kukubra. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time.